Hi, Miss MGO. Ibabahagi ko pong ito ay patungkol sa justice. Sana ma-post itong story ko. First time kong mag-share ng nakakatakot na karanasan ko. Advance thank you. By the way, Muslim pala ako but I'm not a terrorist. Don't hate my story dahil lang sa relihiyon ko. Ito na. Year 2005, di ko maalala yung exact month kasi 7 years old pa lang ako noon. First time kong makaranas ng takot. Taga North Cotabato po kami. Farmer yung tatay ko. May babaeng second cousin si ama pero parang magkapatid na sila kung magturingan. 7 AM noon nung dumaan si tita sa bahay. Second cousin ni ama. Umiti lang siya kay ina tapos nakita din ni ina yung nakaputing kasama ni tita pero di niya maaninag yung mukha. Hinayaan na lamang ni ina kasi baka yung anak lang ni tita na sinasama niya palagi pag pupunta sila sa palayan. Araw ng Biyernes noon dahil special na araw yon. Wala masyadong tao sa palayan na may kalayuan din. Magsisimba kasi 1 PM na nun tapos di pa rin nakauwi si tita. Kinakabahan na kaming lahat kasi dapat 10 AM pa lang ay nasa bahay na siya para magsimba din. Hinanap na siya ng mga kamag-anak namin at exactly 2 PM natagpuan na yung bangkay niya. Maraming sugat gamit yung itak niya. Halos mahiwala yung ulo niya sa katawan. Ginahasa. Hiniwa yung magkabilang dibdib niya. Pinasok pa yung itak sa ari niya. Ang masaklap pa dun, buntis siya for almost 4 months. Wala kaming ideya kung sino ang gumawa kasi simpleng tao lang si tita. Inuwi ang bangkay niya gamit yung balsahan ng kalabaw. Sinakay siya dun. Nailibing din siya nung araw na iyon pero nang gabing yun, nagparamdam siya kung kani-kanino. Dun sa balsahan kung saan siya sinakay, may naririnig kaming umiiyak at humihingi ng tulong. Naririnig din namin yung tunog ng itak naglalaban. Tapos, pag tinitingnan namin, wala namang tao. Minsan dinadaanan niya sa panaginip. Sinabihan niya pa yung kapatid niya na huwag daw pabayaan ng mga anak niya lalo na yung bunso na mag 2 years old pa lang. Minsan gumigising yung bunso niya tapos tumatayo kahit hating gabi na. Tinatawag niya yung nanay niya. Kasunod nun parang may narinig sila na kanta na lagi niyang kinakanta sa anak niya. Saka naman matutulog yung anak niya ulit. Maraming beses siyang nagparamdam at humihingi ng tulong. Hanggang ngayon, wala pa ring hustisya sa pagkamatay niya. Ang ginawa na lang ng mga taong pinaparamdaman niya ay kinakausap siya sa libingan para kumbinsihin na Diyos na lang ang bahala sa lahat. Simula nun, natahimik na siya. Thank you for listening. Don't forget to like, share, comment, and subscribe our YouTube channel and visit our FB page.